Wag ho kayong makikinig kay Stella Kimbo. Makukulong po kayo. Hindi po marunong yun at marunong po yung mambudol. Kita naman ninyo. Huli na, bistado na, pinagtatakpan pa. Pati yung mga senador. Kaya nga po sabi namin ni Congressman Sid Ungab, yung mga senador na pumirma at yung mambabatas na pumirma rito at hindi nagsasalita, kasabwat po yan. Kasabwat po yan. Paliwanag nila bakit sila pumirma, blanco. May isang senador na unang-unang lumabas at nagpapaliwanag pa na hinayaan daw niya yung kanyang mga staff na sila nang bahala. Eh yung po'y pag-amin. Pag-amin po yun. Yan po'y falsification of legislative document. Sasabit ka riyan. At yung mga staff mo, wag mo namang ilaglag. Trabaho mo yan. Ikaw ang senador eh. Ulitin ko, i-demote mo yung sarili mo. Ikaw ang maging staff. At i-promote mo yung staff mo na inutusan mo maglagay ng halaga at mag-aproba at mag-exercise ng kanyang discretion. Siya ang gawin mong senador. Umalis ka riyan, hindi ka bagay riyan. Bakit pagka-hearing kay Alice Guo, pati kung saan nag-aral si Alice Guo, alam mo, bakit yung mga school record, birth certificate na mga ninuno ni Alice Guo nasa liksik mo? Bakit pagdating sa trilyong pisong budget, bulag, pipi, bingi ka, pirma ka lang ng pirma? Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipaliwanag mo. Huwag ka magtago doon sa yung staff mo ang inutusan mo. Hindi trabaho ng staff mo yan. Hindi naman sila sumasahod ng kagaya ng sahod mo eh. Wala naman silang pork barrel na kagaya mo eh. Wala naman silang AIX at AKAP na katulad mo eh. So yan ang dapat mong ipaliwanag. So yan po yung ating pinag-uusapan. Kay Warlita de la Cruz, mabuhay ka Warlita. Thank you Attorney Vic Rodriguez, ikaw ang tunay na maisog laban sa mga buhaya, kaya proud to support you for Senator. Maraming salamat Warlita. At kay Jonathan Santiago Halbuna, si Jay, happy anniversary maisog, mabuhay at salamat. Number 56, Attorney Vic Rodriguez. Tama po yun. Number 56 po tayo. Kalimutan nyo na po yung dati nating numero. Ayoko nang banggitin. Baka magkaligaw-ligaw pa tayo. Number 56 lang po. 56. 56. Number 56 po sa balota. So yan po yung ating mahalagang pinagtutuunan po ngayon ng panahon. Yung mga technical staff ng mga senador at kongresista, mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo, mahal ko po kayo, mukhang ilalaglag kayo. Papunta po sa inyong kwento at sinasabing kayo ang naglagay ng mga halaga. Huwag po kayong pumayag, makakasuhan po kayo. May magkakaso po sa inyo. Matter of time. Pag tinuro kayo, kakasuhan kayo. I suggest kayo na po, marami namang avenue kung paano ho makipag-ugnayan sa akin. Poprotektahan ko po ang inyong identity. Huwag po kayong pumayag na kayo ang ilalaglag at iiwan sa ere ng mga tiwali na mambabatas, senador at kongresista. At alam naman din ho natin na marunong din magpasa ng budget ang judiciary, yung judicial department ng ating gobyerno, yung Korte Suprema. Marunong po magpasa ng budget yan. Alam nila at wala sa tanang buhay ng kasaysayan ng Korte Suprema na sila po ay nagsumite ng isang budget na blanco. Alam ito, nakakatiyak ako. Alam ng ating mga justices sa Korte Suprema na didinig ng petisyong ito. Alam nila ang tamang proseso ng pagpasa ng budget. Kaya hindi mo sila mabubudol, Congressman Stella Kimbo. Pinatatawag nyo rin sila, nagde-defend din sila ng budget nila. Alam nila kung paano magpasa ng tamang budget. Alam nila kung paano yung tama, legal at constitutional na proseso sa pagpasa ng budget. Kay Ofelia Fukushima, sinabihan ko mga kamag-anak ko sa Marikina, huwag iboto yang si Kimbo. Dahil delikado po kung ganitong uri ng leader ang hindi mo matatawag na leader, binubudol po tayo At ginagawa pong mangmang ang mga Pilipino. Wag ho tayong pumayag, panagutin natin ito. At ulitin ko, yung mga gagawa ng rally, baguhin nyo na po yung linyada nyo, bistadong-bistado na kayo, amoy na ho kayo. At malansa yung amoy ninyo, ang rally ninyo, impeach Sara. Sumabog na itong napakalaking pagnanakaw sa atin. Wala kayong rally para dito. Wala kayong pahayag tungkol dito.
Wala kayong stand tungkol dito. Hindi ba't itong mainit na pinag-uusapan? Huwag kayong umiwas. Anyway, kahit kayo umiwas, alam na ho ng sambayan ng Pilipino kung sino-sino ang nasa likod ng mga grupong ito. Sama din naman dyan, nagsama-sama na sila, yung dilaw, yung pinklaw, at yung pula, magkakasama po sila, at kitang-kita na pinagtatakpan ang napakalaking isyong ito. Maanumalyang budget, the most corrupt budget ever of the Republic of the Philippines. Ito po yun, yung 2025 budget po ng ating bansa. Dahil sinalaula ang proseso, winalanghiya ang mamamayang Pilipino, iniinsulto ang karunungan at katalinuhan nating mga Pilipino, ginagawa tayong mangmang ni Stella Kimbo. Huwag ho tayong pumayag. Hindi lang po siya, kaya lang siya yung very vocal at siya po kasi ngayon ang chairman ng Committee on Appropriation sapagkat siya yung nagbigay ng pahayag na ito po'y typographical, grammatical, or printing error. Paliwanag mo kung paano naging typographical, printing, or grammatical error ito mga blanco. Ang dami nito. Daang bilyong pisong halaga. Paano naging... Tingnan ninyo. Paano naging grammatical yan? Paano naging printing? Paano naging typographical? Kaya nga po yung aking simpleng paliwanag. Yung 1 plus 1, pag tinanong mo sa bata, 2. Yung 2 plus 2, pag tinanong mo sa bata, tiyak yan, sasagutin ka niyan, 4. Pero yung 3 plus blank, hindi po nila kayang sagutin. Pero, nasagot po ng mga senador at mambabatas na pumirma dito sa Bicameral Conference Committee Report. Ganyan po kahenyo. Ganun po kahenyo sa pambubudol. Hindi po henyo sa math. Henyo sa pambubudol. Subalit, hindi po kayo magtatagumpay sapagkat nagmamatsyag ang mamamayang Pilipino sa pangunguna ng hakbang ng maisog. Kaya nga po yung sinasabi ko, atin pong pinamumunuan ang tunay at maisog na oposisyon. Atin pong sinisimulan yung war on corruption at bilang senador ninyo, aking agad ipapanukala na amyendahan ang plunder law. Ibaba natin yung threshold from 50 million, ngayon 1 million na lang. Bakit? I am more convinced, now more than ever, we have to bring it down to 1 million sapagkat kitang-kita kung paano tayo ginagawang mangmang, paano tayo tahasan at harapang binubudol. At pag naibalik po natin sa 1 million pesos threshold yung plunder law, ipapanukala kong ibalik ang death penalty bilang kaparusahan sa lahat ng magnanakaw sa gobyerno. Pati po lahat ng taong gobyerno na papatong, makikialam, magpoprotekta, magtutulak, magsusulong at magpapalawak ng iligal na droga na sumisira at sisira sa ating mga pamilya at sa ating mga kabataan. Ito po yung ating sinusulong bilang senador ninyo, number 56 po sa balota. So yan po ang ating pinag-uusapan, tuloy-tuloy po ito. At Flash TV, maraming salamat Flash TV at sa DWIC sa pag-imbita sa akin kagabi kay Tatay Rani, Konsehal Rani Ludovica, mabuhay ka. Isa kang tunay na kaibigan, marunong yan. Konsehal ng Lungsod Quezon, yan, tanungin ninyo. Nung pagdating sa budget, alam niya, hindi pwedeng may blanco yung ating panukalang budget. Kalokohan, pangbubudol, yung paliwanag na ibinibigay sa atin ng mga miyembro ng House of Representatives at ng Senado. Huwag po nating palagpasin ang isyong ito at ginagabayan ko rin, hindi po kasali ang hakbang ng maisog doon sa gagawing pagkilos o rally. Yun po'y bahagi ng pangbubudol. Linilihis po nila ang usapin dito sa pinakamaanumalyang budget. Ito po ang matinding usapin, hindi po yung rally na gagawin nila na impeach VP Sara. Hindi po yun. Ito po ang pinag-uusapan at higit na gustong malaman ng sambayan ng Pilipino. So marami pong salamat. Bati lang tayo kay Nabi Verona Pineda. Ihatid natin sa Senado, may alam, lawyer, paninindigan, maisog. Salamat. Kay Felix Almendras, iboboto ka namin, Attorney Vic from Cebu, #victory and Green Heart.
kay Cecilia Gradian, watching from Japan, kay Ronnie Regala, Outam Vlogs, nakalista ka na sa pamilya ko, Sir Attorney Vic, kasama lahat ng iniendorso ni Tatay Digong. Salamat po. Marami pong salamat din. So muli po, magkita-kita tayo bukas siguro at pag-usapan pa rin natin ang budget. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota. Akin pong pinasisimple ang may hirap na usapin para kayo po ay makasali o meron dito Hermes Kimbo. Tama po yan. At marami-raming pambili ito pagka pinalusot natin. So maraming pong salamat. Magsama-sama po tayo, magkaisa tayo. Labanan natin at tutulan natin ang patuloy na pambubudol na dinaranas natin sa ilalim ng Marcos administration. Huwag po tayong pumayag, labanan natin itong immoral, illegal, unconstitutional 2025 budget. At nakakasiguro ko, marunong pong magpasa ng tamang budget ang mga miyembro ng Korte Suprema at yung mga miyembro ng Judicial Department. Alam po nila na bawal magpasa ng budget na blanco kahit isang sentimo. Bawal po iyan, illegal po iyan, kriminal po iyan. So maraming salamat, magkita-kita po muli tayo.